Atin pong alalahanin sa panalangin ang ilan nating mga kapatid na nasa bakasyon, out of town, ang mag-asawa pong Manrique, ang pamilya Alegria, ang Reyes clan, maging ang Kissing clan, Kissing family, and then also si Ate Christy, and tomorrow morning, si Kuya Manny at si Ate Lerma ay tutulak muli sa Masbate for 3-week work ng mga tatapusin. Tayo po dumako sa ating mga panalangin. Gaya ng inawit namin, O Diyos, na tunay nga na Ikaw ang aming mamahaling kayamanan. Bagamat ang mundo, O Diyos, ay nakatutok sa pisikal, material, mga nabibilang na kayamanan sa mundong ito na siyang nagbibigay ng kasiyahan. Bilang mga manlalakbay, O Diyos, sa lupang ibabaw na ito, patuloy mo kaming dahan-dahang i-direct ang aming mga pananaw at puso na tunay nga na ang tunay na kayamanan ay wala po sa mundong ito. Bagkus, O Diyos, ay sa pagkakaroon ng pagkakilala, pagkaunawa, at pagkakaroon ng ugnayan sa iyo. Ikaw ang tunay na kayamanan sapagkat nasa iyo ang tunay na buhay. Ikaw rin nagsabi, O Diyos, ang lahat na nagugutom at lahat ng nauuhaw sa kanilang kaluluwa ay lumapit sa iyo sapagkat ikaw ang magbibigay ng kabusugan at magpapawi ng aming mga uhaw. Sa umagang ito, O Diyos, lakip ng mga kaluluwang narito sa silid na ito, sa mga kaluluwang nanonood, O Diyos, na tumutunghay sa live streaming, nawa ang iyong salita, ang tunay na magbigay sa amin ng kaaliwan, sa mga kaluluwang nanghihina, nanlulupaypay, nalulumbay, at sa mga kaluluwa, O Diyos, na wala pang ugnayan sa iyo, sa mga kaluluwang naliligaw, sa mga kaluluwang di makita ang direksyon ng kanilang buhay, at para saan at bakit sila nabubuhay, nawa, O Diyos, ang iyong mga salita ang siyang maging gabay at ilaw na kanilang lalakaran. Sa umagang ito, O Diyos, sa pangangaral ng iyong salita, sa tugatog ng aming pagsamba, ay magningning ka sa aming kalagitnaan at makita namin, O Diyos, ang iyong mga pananalita bilang isang kaaliwan sa amin at maging kaligtasan sa mga kaluluwang wala pang ugnayan sa iyo. Inaalala namin sa aming panalangin, Panginoon, maging ang mga kapatiran naming iglesia sa mga oras na ito ay matapat na nangangaral at nagtuturo ng iyong salita. Kasangkapanin mo, O Diyos, ang iyong mga lingkod sa pangangaral at pagtuturong ito. Maluwalhati ka nawa, O Diyos, sa aming pagpapagal, sa aming paglalaan ng oras upang gugulin ang araw na ito sa pamamahinga at pagkilala na ikaw ang dapat parangalan sa araw na ito. Amin din pong hinihiling ang mga kapatid namin at mga mahal namin sa buhay na nasa banig ng karamdaman. Patuloy po namin itinataas sa iyo, O Diyos, sa mga kapatid, ang mga miyembro na kung saan ay nasa banig ng karamdaman at nasa advance in age. Patuloy po namin inilalapit sa iyo ang kalusugan ni Ate Odette, ni Nanay Nelly, O Diyos. Samahan mo sila at naway maka-recover at maka-panumbalik ang kanilang lakas at sigla. Nilalapit po namin si Papa Roman at si Mama Carmen sa kanilang katandaan at maging sa kanilang kalagayan at nawa ang yung spiritual na pag-abot sa kanilang mga kalagayan. Nilalapit din po namin ang mga kapatid namin, mga kapatiran namin na nasa iba't ibang dako. Dalangin namin, O Diyos, ang pag-iingat mo at paggabay mo sa kanila. Pagsama mo sa kanila, O Diyos, sa mga panahong ito na kanilang lakarin at bakasyon, maging ang aming mga kapatid na tutulak sa bukas ng madaling araw, sa Masbate, at ang pag-uwi, O Diyos, ng mga kapatid namin sa linggong ito, ikaw ang magbigay ng traveling mercy sa kanila. Panginoon, tinataas din po namin sa iyo ang patuloy naming paghahanda sa susunod na buwan na kung saan ang aming pong ipagdiriwang, ang aming pong
panibagong taon ng iyong katapatan sa amin at isang pasasalamat sa regalong ipinagkaloob mo sa iglesia. Marabatin mo nawa, O Diyos, na ang mga bagay na pangangailangan, kagaya ng angkop na electrical permit at maging ang aming pong occupancy permit ay maigrant mo sa amin sa susunod na buwan upang amin pong ito'y malipatan at amin pong magamit para po sa iyong kapurihan. Sa umagang ito, O Diyos, ang iyong pangalan ang aming itinataas, paparangalan nawa sa pangalan ng Kristo Jesus. Amen. Ang DOH po ay nagbigay ng statistika na sa loob daw po ng isang araw, 2 hanggang 3 mga Pilipino ang siya pong nabibiktima po ng ating karanasang pagtaas ng heat index. Ito po ay yung pong reported sa DOH. Paano pa po yung mga unreported? No, may mga, I have a friend 2 weeks ago na because of this heat ay bigla na lamang po nagkaroon ng severe heart attack because of the heat, dehydration, and other illnesses. Kaya ang paalala po sa atin ng ating pamahalaan ay iba yung pag-iingat. Nag-a-adjust po ang ating mga institusyon ng paaralan upang i-address ang problemang ito. At hindi lamang po tayo ang nakakaranas na ito, maging sa ating mga karatig na Asian nation or ASEAN nation, ang Cambodia, Thailand. Maging sila rin ay dumadanas din daw po ng ganitong init. At alam po natin, we can relate. No? In fact, yung pong isang basong malamig na tubig within the day ay kapos sa ating pag-inom because of the severe heat na nararamdaman natin sa ating katawan. How much more ang ating Panginoong Jesucristo na for 6 long hours ay nakabayubay siya, bagamat yung between 12 to 3 ay nagdilim. Hindi po porket madilim ay hindi na mainit. No? Alam po natin yung humidity na maaaring ibinibigay nito sa atin. At sa umaga pong ito ang ating tutunghayan sa ikalimang wika ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. At ito po ay ang wika ng kaniyang agony. The words or a word of severe agony. Alam po natin na ito po ang ika-5 at ito na po yung halos sunod-sunod na 6, 5, 6, 7 saying. Sapagkat yung pong naunang 4 o yung naunang 3 ay between 9 to 12. And then sabi po dito sa chapter 19 na bago po itong 5th saying, yung bago daw po mag-alas 3 ay binanggit niya ang words of abandonment na siyang tinalakay natin last Sunday. Dito po sa saying na ito po ay medyo kakaiba sa lahat ng saying. Alam niyo kung bakit? Yung pong naunang 2 o yung unang 3 ay para po sa mga taong nakakapakinig sa kanya. Yung pong pang-4 ay dinidirekta po niya ito sa kanyang ama na hindi nga po maintindihan ng mga taong nakikinig sa kanya. Ang ikalimang wika po ng Panginoong Jesucristo ay kanya pong pananalita para sa kanyang sarili. Kaya nga po ang sabi niya, I thirst. It is a 5th saying, he addressed it primarily to himself. 2 mahalagang bagay po ang nais kong ipakita at ituro dito po sa ating ikalimang wika ng ating Panginoong Jesucristo. Ang pananalita ng Panginoong Jesucristong ako'y nauuhaw ay nagpapaalala sa atin na ang ating Panginoong Jesucristo ay isang tunay at totoong tao. The thirst reminds us of Christ's true humanity. And secondly, the thirst that Christ uttered, gaya ng sinabi sa verse 28, after this, Jesus, knowing that all was now finished, to fulfill the scripture. Binanggit din po niya itong pananalitang ako'y nauuhaw bilang pagtugon sa dapat maganap ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos. And here we will see the trustworthiness of the scripture.
Kung hindi po niya binanggit itong mga katagang ito, hindi po makukumpleto ang hula sa lumang tipan patungkol sa kanyang mga kaganapang pangyayaring sakripisyo at kahirapan sa krus. At mamaya ilalapatan po natin ito ng concluding truths from these 2 points. First, tingnan po natin, the thirst reminds of Christ through humanity. Isa ho sa mga dapat nating appreciate ay yung pong mga tinatawag na creeds or confessions. Sa Nicene Creed, ito po ang sinasabi, Jesus Christ was very God, but also born of a woman, born under the law. Our first ancient creed, wala pa po yung mga historical confession kagaya ng Westminster's, Heidelberg Catechism, or Synod of Dort, or Three Forms of Unity, or 1689 Baptist Confession of Faith na siyang ating summary ng ating Cardinals of Faith. The Nicene Creed na kinikilalang isang doktrina na formulate, inorganize, at ipinahayag na si Kristo ay totoong Diyos, subalit siya rin ay isang totoong tao. Kinakailangan pong magpasya o magdeklara ang mga naunang church fathers. Ito nga pong tinatawag na Nicene Creed para po ideklara at ihiwalay ang mga nagsasabing sila yung mga Kristiyano, pero ayaw namang kumilala sa pagka-totoong tao ni Kristo. And vice versa. Kinikilala nilang totoong tao si Kristo, subalit kanila namang ikinakatwa at itinatanggi ang pagiging totoong Diyos ni Kristo. This pushed the early Christian fathers, church fathers, to make a declaration. And on this declaration, magkakalabasan ng kulay. Makikita kung sino ang mga tumahawak na mga Christian Orthodox doctrine at yung mga nagpapanggap lamang na sinasabi nilang sila'y Kristiyano. Because of the declaration of the Nicene Creed, it affirms what the Bible teaches, that Jesus Christ is 100% God and 100% man. Hindi po ito kagaya ng sinasabi ng mga kultong Docetism or Gnosticism na si Kristo daw po ay nagtago sa kanyang pagka-Diyos. That's what they claim. Jesus was not hiding behind his divinity and pretending to suffer on the cross as the Docetism and Gnosticism claim. Yan nga po ang kanilang sinasabi, nagpapanggap lang. Magaling na artista, magaling na aktor si Kristo sapagkat siya'y Diyos. Yung kanyang mga pananalita ay nagkinukubli, pinoportray lang niya, nag-aak lang siya. No. The very words of Christ, I thirst, is an affirmation of His true humanity. Kailangan ni Kristo ang totoong tao. Siya isang totoong tao sapagkat siya ang magbibitbit, siya ang magdadala, siya ang tatanggap ng parusa ng sangkatauhan. At ang kanyang dahan-dahang pagkamatay ay patunay na siya po ay tinalikuran ng Ama. That's why that's the connection of the fourth saying. He experienced the full weight of God's wrath. When God turned His back to His beloved Son and poured out His wrath to serve justice. Prior to the crucifixion, makikita po natin the affirmation of Scripture about Christ's humanity. That Jesus is indeed a normal human being. He had a real body that needs real necessities. Time and time again, the gospel portrays. Gospel writers, hindi sila nagkulang na ipakita, ipahayag, bits and pieces, sinabi
ang mga ginawa ni Kristo. Kagaya po ni Lucas sa Luke chapter 2 verse 52. Anong sabi sa Luke chapter 2 verse 52? Na ang Panginoong Kristo ay lumaki, increase in wisdom and stature. Siya po ay lumaki na isang ordinaryong bata, ordinaryong toddler, ordinaryong binata, ordinaryong tao. Siya po ay tumangis, nagpahayag siya ng emosyon nung ang kanyang kaibigang si Lazaro ay namatay. In the very first place, alam niya na namatay si Lazaro. If you will go back to John 11, 4 na araw nang patay si Lazaro. He knew it. But his emotion was moved when he saw ang mga kapatid ni Lazaro, si Maria at si Marta at ang mga tao yung nag-iiyakan. He had compassion for the lost. Matthew 20 verse 34. Na nagpahayag siya, na nakita niya, itong mga taong ito para silang mga tupang walang pastol na nangangasiwa at nangangalaga sa kanila. Luke 10:21, he rejoiced. And also John chapter 2 verse 15 to 17, he became angry. Nagpamalas siya ng pagkagalit nung masaksihan niya na ang templo ng Panginoon, ang templo ng kanyang ama ay naging isang pasugalan. Naging isang marketplace na kung saan yung section ng Court of Gentiles na dapat ito'y nakalaan para sa mga dayuhan na mag-o-observe ng pagsamba ng animal sacrifice ng mga Hudyo sa templo, ay nakita niyang inokupahan ng mga vendors, ng mga nagtitinda ng mga alagang ihahandog sa templo. Inokupahan nila ito, imbis na ito'y isang lugar na dapat ay malayang makapanood, makasaksi. Ang hintil, ang mga pagano, ang mga dayuhan, upang sa pamamagitan nito'y makita nila ang pananampalataya ng isang Israelita. Hindi lamang nagpamalas ang Panginoong Kristo ng emosyon, kung hindi maging sa gospel ay pinakita kung paano siya nagutom. Matthew chapter 4, the chapter about the temptation of Christ. For 40 days, he was in the wilderness. And he fasted. And one of the temptation is what? Making the stone to bread. Labis ang kanyang pagkagutom. John chapter 4, the chapter about the dialogue, the conversation about Jesus and the Samaritan woman, in which what? Jesus is asking for a drink. He is asking for a water. Jesus slept. Habang ang kanilang bangka ay tumatawid sa lake, dumating ang isang malakas na unos na nangamba ang mga alagad niya, na sila ay lulubog. Ginising nilang Panginoon habang ito'y natutulog. Nagpamalas ang Panginoon ng katangian ng isang pagiging totoong tao. Kung paano tayo napapagod at kinakailangan magpahinga, ganun din ang Panginoong Kristo. Maging sa kanyang pagkabuhay na maguli. Luke chapter 24 verse 42. Sumama siya sa pagkain sa kanyang mga alagad. Dito natin makikita ang hindi natapos ang pagiging God-man ni Kristo even after His resurrection. And He will come again as a God-man. And He will remain as God-man. At yan ang isa sa mga sakripisyong ginawa ng Panginoong Kristo. Ang kanyang pagpapasakop sa kanyang agreement with the Father. Na bahagi sa kanyang gagawing misyon ay ang pagkakatawang tao. He learned obedience through suffering.
Yan ang sabi po sa Hebrews chapter 5. Turn your Bibles in Hebrews chapter 5. Hebrews chapter 5, verse 8 and 9. Although he was a son, he learned obedience through what he suffered. And being made perfect, he became the source of eternal salvation to all who obey him. Napakahalaga po ang doktrina ng pagkakatawang tao ni Kristo. Kung wala po ang pagkakatawang tao ni Kristo, wala tayong tagapagligtas. Kung wala po ang pagkakatawang tao ni Kristo at hindi totoong tao si Kristo, wala pong pwedeng maging kapalit o kahalili ng ating mga sala. Jesus possessed the true, real humanity, yet in one aspect, He is distinct from our humanity. Bagamat lahat po ay kaparehas natin. Yung digestive system ng Panginoong Jesucristo. Kailangan ng Panginoong Jesucristong pumunta sa CR. He is truly a man. And yet, there is one aspect He is distinct from all of us. And what is that unique distinction of the Lord Jesus Christ? The Bible also proclaims it. He was sinless. Jesus did not sin. At yan ang pagkakaiba ni Jesus sa lahat ng sangkatauhan. Kaparehas natin siya in all aspect, in all respect. And yet, He is the only person who did not sin. In the gospel, in the trial of the officials between Herod and Pilate, John 18:3, John 19:4, both this official declares, wala kaming salang makita sa taong ito. Ang tanong, bakit nyo pinarusahan? Diba? It's because of pressure. Kagaya ng binanggit ko before sa ating introduction sa sermon ng 7 last word. Si Pilate ay kumakandidatong tatakbo uli for that particular term, for another term of governor sa Jerusalem. At kung hindi niya makukuha ang persuasion o hindi niya aayunan ang kagustuhan ng maraming, palayain si Barabas at ipako si Kristo, nanganganib ang kanyang posisyon. Because of political pressure, he gave in. But they examined and they found no fault in him. Aside from these two pagan officials, we will see the declaration of the apostles. Si Apostol Pablo, si Apostol Pedro, si Apostol Juan, at maging yung sumulat ng Epistle of Hebrews, they all declare the sinlessness of Christ. Turn your Bibles in these following verses. 2 Corinthians chapter 5, verse 21. The verse that we have discussed also last week. 2 Corinthians chapter 5, verse 21. For our sake, He made Him to be sin, who knew no sin, so that in Him we might become the righteousness of God. Hebrews 4. Hebrews chapter 4, verse 15. For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who in every respect has been tempted as we are, yet
without sin. So sa lahat daw po ng aspeto ng kanyang buhay, sa lahat ng anggulo ng kanyang pamumuhay, naramdaman niya the full extent of the temptation. Are we tempted in our flesh? In our pride? In our emotion? Are we tempted with material prosperity? Are we tempted with the sin of envy, jealousy, and anger? The sin of lust? Tempted of unforgiving? Any form of temptation, the Bible declares he was tempted in all aspects, and yet he did not sin. And that makes him qualified. That makes him qualified to be our Savior. How about Peter? Ano ang patutuan ni Pedro? Turn your Bibles in 1 Peter chapter 2. 1 Peter chapter 2, verse 22. He commit no sin, neither was deceit found in his mouth. He was reviled and did not revile in return. When he suffered, he did not threaten, but continue and trust himself to him who judged justly. 1 Peter chapter 2, verse 22. How about John? John the beloved. 1 John. 1 John chapter 3, verse 5. You know that he appeared in order to take away sin, and in him there is no sin. So here are three different apostles, epistle writers, that they have their own mind, that they have their own observation. They actually saw at nakasama nila ang Panginoon sa Kristo. And yet they make a definitive declaration na walang sala si Kristo. Mahalaga po ang pagkakatawang tao ni Kristo, mahalaga po ang doktrina ng inkarnasyon, mahalaga po na si Kristo ay totoong tao sapagkat hindi lamang ang mga epistle writers na ito'y pinapakita na wala siyang sala, sapagkat ito po'y tutuloy sa kahulugan na si Kristo ang pangalawa at huling Adan. Jesus had to be the representative of the humanity as the last or the second Adam. Kung paano ang unang Adan sa halaman ng Eden ay nahulog at nagkasala, si Adan sa Garden of Eden ay perpekto. And yet he sinned. Jesus is representing humanity in the same way the first Adam represented humanity. He needs to be human to be in order to be the sin bearer. Sapagkat siya nga po ang katuparan ng animal sacrificial system ng lumang tipan. Kaya nga po, sa kanyang sakripisyo, natapos ang animal sacrificial system. Yun po yung sinasabi ko na gaano mang karaming bari-bariles ng dugo ng mga hayop ang pagsasamahin at ilagay sa isang timbangan at ilang gapatak ng dugo ni Kristo sa kabilang timbangan. Aangat ang mga libo-libong bariles ng dugo ng hayop na ito sa iilang gapatak ng dugo ni Kristo sa kadahilanang ang dugo ni Kristo ay walang sala. It is not the quantity of the blood, but the quality of the blood that was shed and offered. At yun po ang fulfillment ng mga animal sacrifices.
Jesus had to be human. Hindi lamang para po siya ay maging sakripisyo. Hindi lang para tuparin ang perpektong kautusan ng Diyos. But also the Bible tells us Jesus had to be human as a role of mediator between God and man. He is performing the priestly role, the priestly office, na siya ang tagapamagitan ng Diyos at ng tao. Siya ang maglalapit uli ng dalawang ito. Kaya ang pagtangis ni Jesus sa krus ay pagpapakita ng kanyang vulnerability. Ang lalim ng kanyang kahirapan, ng kanyang pagdurusa. The severe physical pain and dehydration that emphasizes his full humanity while he was suffering at the cross. And that's the reason why Jesus say, in fact, sabi nga ng mga commentator, it was so weak. Hindi daw po ito kagaya nung pagsigaw niya na, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? In fact, ang sabi ng mga Bible commentator, which is makikita natin mamaya, naranasan niyo na ba yung matinding uhaw, dehydration, na halos hindi ka na makapagbuka ng bibig? Na yung labi mo, nanduyot na para siyang nagsara. Yung dila mo ay kumapit na sa iyong ngalangala. Na you become numb. Na parang hindi ka makapagbuka. Because of severe dehydration. And that is the picture. Gusto nyo maranasan, huwag kayong uminom ng bukas o kahit mamayang hapon. Huwag kayong uminom ng tubig. Huwag kayong mararanasan ninyo kung paano po na-dehydrate. And that is the picture. At sabi nga po ng mga commentator, nung inumin daw po niya yung sponge na may suka, talaga daw sinipsip niya yon. Talagang, kumbaga, sinagpang niya yung sponge na yon na talagang ininom niya. Pero alam niyo po ba, prior to this, right after na ipako siya sa krus, binibigyan na siya ng inumin eh. Turn your Bibles in Matthew. Matthew chapter 27. In Matthew 27, verse 33, take note. Verse 32, as they went out, they found a man Cyrene, Simon by name. They compelled this man to carry his cross. And when they came to the place of Golgotha, which means the place of skull, verse 34, ito na. They offer him wine to drink, mixed with gall, but when he tasted it, he would not drink it. Come to think of it. When was the last time Christ had his last drink? Last Supper. Thursday night. His last dinner and last drink. That Thursday night, he already started to dehydrate. Remember his tears on the Garden of Gethsemane? Dehydration started doon po sa Garden of Gethsemane. Doon pa lang nagbawas na siya ng body fluids. Sa kanyang pagtangis, sa kanyang mga pawis, sa kanyang iyak. At nung siya po'y arestuhin, paulit-ulit siyang pinagpasa-pasa that night hanggang umabot ng madaling araw ng Friday. Nakaranas pa po siya ng gulpe, ng bugbog, ng palo, ng hagupit, ng lashes na meron pong sima. He started to bleed blood from his body. So dehydration continues. Just imagine. On 9 o'clock, nakabitbit na ho siya ron. Pero prior to 9 o'clock, pinadala sa kanya yung pasang krus. Hindi niya na nga kayang buhatin, kaya kumuha po ng Simon, ang sabi dito from Cyrene, na
persahang pinautusan ng mga sundalong Romano na buhatin ang krus niya. So meaning to say, he is already thirsty. He is already hungry and thirsty on the 9th hour pa lang, alas 9 pa lang sa kanyang pagkabayubay sa krus. At alam yun ng mga sundalo. Alam yun ng mga sundalo, kaya binigyan siya ng isang inumin na meron daw pong apdo. Pero hindi niya ininom. Alam niyo kung bakit? During that time, yun po ang ibinibigay talaga sa mga nasentensyahan na ipako sa krus. At yung pong drink na ino-offer dito sa Matthew chapter 27 verse 34 is yung tinatawag po nilang may halong parang sa panahon nating anesthesia. Para maibsan yung pain na nararamdaman ng tao. But Christ deliberately reject it. Why? Because He wants to fulfill what the Scripture says. Ayaw niyang maibsan o magkaroon siya ng pain reliever at hindi niya maramdaman ang full weight ng kanyang pagiging sin bearer. And that's the reason, sabi dito ni John, after knowing this, Jesus know that it was finished, sa kanya binanggit ang katagang ito. Jesus deliberately refused to drink something that is a sort of a pain reliever to ease his pain. He is already hungry. He is already dehydrated. But he opted not to choose to drink in order to fulfill the Scripture. There are two scriptural passages in the book of Psalms that was fulfilled because of this incident. Turn your Bibles in Psalms 22. Psalms 22, verse 15. Psalms 22, verse 15. My strength is dried up like a potsherd, and my tongue stick to my jaw. You lay me in the dust of my death. Yun po yung sinasabi ko, yung dila niya kumabit na doon sa kanyang ngalangala. Sa sobrang dehydration. Kung uminom po siya ng anesthesia, yung pong unang inoffer sa kanya ng mga Roman soldiers, hindi mangyayari ito yung severe dehydration na mararamdaman niya. Kaya nga po, ang sabi ng mga Bible scholars, nung banggitin niya itong eye thirst, konti lang ang nakarinig. Hindi narinig ng crowd. Ang possible na nakarinig nito ay yung mga sundalo. At sila yung nagbigay ng drink na pinakita ng ari. Also, sabi din po ng mga commentators, logically speaking, kung tinitingnan nila yung sequence ng 7 last words ng Panginoon, kailangan ni Kristong ma-rehydrate para sa kanyang 6 saying. Na sumigaw siya ng malakas na tetelestai. Kung wala siyang ininom, hindi niya kayang mag-utter ng isang malakas na sigaw na tetelestai. That's why he need the drink. Pero tinanggihan niya yung unang drink. Doon mo ma-appreciate yung ginawa ni Kristo eh. Doon nyo dapat i-appreciate each time we are partaking the Lord's Supper. As an application, mga kapatid, if we want to become emotional, it is the Lord's Supper observance. If you want to shed your tears and to show emotion, each time, we ought to commemorate the gruesome, severe pain Christ did it for you on the cross. My strength is dry up like a potsherd, and my tongue stick to my jaw.
Another verse fulfilled, Psalms 69. Psalm 69, verse 3. I am weary with my crying out. My throat is parched. My eyes glow dim with waiting for my God. Chapter 69, verse 21. They gave me poison for food, and for the thirst, they gave me a sour wine to drink. And yet, yun po ang nangyari dito sa verse 29. Nung sinabi niyang, I thirst, verse 29, a jar full of sour wine stood there, so that they put a sponge full of sour wine on a hyssop branch and held it to his mouth. And Jesus had received the sour wine. And right after that, next Sunday, Lord willing, the sixth statement. Ano pong pinaka-concluding thoughts natin sa ika-6 o ika-5 pananalita ng Panginoong Jesucristo? Well, isang bagay po ang gusto ko pong iugnay, ayon din po sa makikita natin sa Biblia. The scripture always keep telling us that Jesus is the living water. In fact, yung pong chapter 4 ng John na tinawag siya ang living water, it has been prophesied even in the Old Testament. Even in the book of Isaiah, as early as in the Old Testament, Isaiah also predicted that the eternal living water was predicted. Isaiah chapter 12 verse 3. Anong sabi dito? Isaiah chapter 12 verse 3. With joy you will draw water from the wells of salvation. Isaiah 55 verse 1. Come, everyone who thirsts, come to the waters. And then now, John chapter 4. John chapter 4, 13 and to 14. Jesus said to her, to the Samaritan woman, everyone who drinks of this water will be thirsty again. But whoever drinks of the water that I will give him will never be thirsty again. The water that I will give him will become in him a spring of water welling up in the eternal life. Revelation 21 verse 6. To the thirsty I will give from the spring of water of life without payment. Revelation 22 verse 17, let the one who is thirsty come. Let the one who desire take the water of life without price. Kaibigan, are you spiritually thirsty? Are you spiritually hungry? Naranasan mo nang magkaroon ng material na bagay. Nagbigay sa iyo ng panandaliang saya at security. Pero kulang pa rin. May hinahanap ka pa rin. Hindi ka pa rin lubos na tunay na mayroong kapayapaan. Kaibigan, sinasabi ko sa iyo sapagkat ang tunay na kayamanan ay wala sa mundong ito. Gaya ng inawit natin kanina, Jesus is our priceless treasure. Jesus is the bread of life. Jesus is the living water. And just like this prophecy in the Old Testament, may paanyaya na, come to the living water. Everyone who are thirsty, come to the water. And Jesus is saying to the thirsty, come and have the spring of water of life without payment. Desire it, the water of life, without any price. Kaibigan, may paanyaya ang Diyos at yan ang Ebanghelyo. Hindi mo kailangang pagbayaran ng iyong sala. Ito'y isang paglapastangan sa ginawa ng Panginoong Jesucristo kung hindi mo kikilalanin ang kanyang sakripisyo. Talikuran mo ang bagahe ng iyong self-righteousness. Talikuran mo ang iyong bagahe ng
sa iyong sariling gawa, kung hindi tumingin ka sa ginawa ni Kristo, sa Kanya lamang. Upang matamo mo at maging recipient ka ng kaligtasan at kapatawaran ni Kristo. Sa mga kapwa ko mananampalataya, sa mga TNC members at sa mga viewers ko namin na professing Christian, have you realized how much Christ suffered for your behalf? In order for you to be acquitted from the courtroom of God? Yung labis-labis na kanyang hirap at pasakit ginawa sa krus, tiniis niya. Hindi siya tumanggap ng pain reliever. Sapagkat gusto niyang igarantiyan na walang mamimintis ni isang hinirang ng Diyos sa kaligtasan. Mga kapatid, remember, it should be you, it should be I, who should be receiving the full weight of God's wrath. It should be us who are that in the cross. It should be us in hell. But in God's mercy and in God's grace, Jesus took all the blows, took all the insult, the shame, and the ridicule to set you free, to atone your sin. And just like what I said, the time of celebration and commemorating the Lord's death should move us into tears and appreciation with much gratitude and contritteness of heart. Dapat nadudurog tayo dito eh. Nababasag tayo sa tuwing nag-o-observe tayo ng Lord's table. But for those who are not yet surrender your life in Christ Jesus, for those who continue to resist, to rebel, and to express your own self-righteousness, kaibigan, sinasabi ko sa iyo, you are in deep trouble. Because you will die on your own sins. It's either you die that your sins were laid upon the body of Christ, or you will die in your own sins. You are really in deep trouble. Malibang you repent, you come to the living waters, the Lord Jesus Christ. Then and only then you will be safe and be satisfied. Naway bigyan ka ng banal na spirito ng kakayanan na tumugon. You come. Are you thirsty? Are you hungry spiritually? You come to the bread of life. You come to Jesus. For He is the living water. And to refresh your soul. Tayo manalangin. Aming dakilang Diyos, minsan pa, kausapin mo ang bawat isa, bawat kaluluwang naririto. Mga mananampalataya na aming pong i-appreciate each time that we are giving an opportunity to partake the bread and the wine, that we may appreciate what you have done in our behalf. At sa mga kaluluwang wala pang ugnayan kay Kristo, naway ito'y isang babala na hanggat may pagkakataon sila'y lumapit sa bukal ng tubig upang maibsan ang kanilang uhaw at makaranas ng kaligtasan. Sa iyo mataas na papuri at pasalamat sa pangalan ng Kristo Jesus. Amen.